I need a break. Kasi kanina pa ako nagda-drive. Galing pang Sipalay. Ganda ng view niya. Kasi ang laki ng bintana. So, kita-kita nyo guys. I may be in the middle of nowhere, pero may ikikwento ko sa inyo. I'm gonna shamelessly show you guys. Ayan o, ayan. Bago-bago na sasakyan. Ang dami ng kalat. Well, this video is not to flex, okay? Ginawa ko yung video na to because when I was searching for stuff like this, ang hirap hanapin mga guys. And this is the vlog na prepare ko para sa inyo. So bago yung van, actually may dati kaming auto loan and that was with PS Bank, yung pickup. I really miss that vehicle already, pero mas convenient to guys. Nag-upgrade kami ng van dahil pampamilya. Kailangan namin ng more space kasi marami kami. Video na to, ewan ko sa inyo, bahala na kayo mga haters dyan kasi gusto nyo mga mag-flex, but this video is for you guys kasi I'm sharing my life as someone na maraming utang. Charot! Totoo naman yan guys. Hindi naman ako nagpapanggap na wala akong utang, na hindi naman ako nagpapanggap mayaman ako. Marami akong utang, yes! And there's nothing wrong about it dahil pag tama yung paggamit ng utang, that's how we're able to finance the kind of lifestyle, the kind of life that we want. Syempre, dapat balance kasi dapat namimit din natin yung responsibility. Anyway, so, bago humaba yung vlog natin, maraming kalat kasi guys, nagni-Negros Loop kasi yung mga boys, nagbabike sila, pero no pressure for me as the convoy. Charot, convoy na. Nauna na yung mga nagbabike eh. Walang pressure sa akin kasi wala lang, sumasama lang naman ako. And yung mga gamit nila nasa akin. Carry na nila yon. Magsistop lang sila sa mga stores dyan kung kailangan nilang tubig. So, syempre, ang haba pa ng biyahe guys. Papunta pa akong Dumaguete. Day 2 pa lang to. Kaya naisipan ko ikwento ko na lang sa inyo. Ang daming tumatakbo sa isipan ko ikwento ko na lang sa inyo. Sorry yung bilis ako magsalita. Okay. To establish a scenario, meron kaming vehicle loan sa PS Bank nung kinuha namin yung pick up, and for 4 years pa lang yon or 3 pa lang yata, running 3. Pero hindi kami kasya doon eh. Hindi siya bagay pang pamilya. Bagay siya pang utility, but not when you have a family of 5 kasi minsan may kasama pa. So, tapos kinuha namin yun para sa mga bikes, but we realized hindi kami kasya doon. So, kumuha kami ng van. Now, di ba? May auto loan. Wala na yun. Binayaran namin yung loan. Tapos, yung nakuha namin from the sale, ginamit namin pang down payment dito. And then, nag-apply kami ng loan with BDO. Okay, bakit BDO? Dahil meron na akong auto loan na existing sa BDO. Yung pick-up sa pangalan yun ng asawa ko. So, bakit BDO? Kaya yun, meron na akong relationship kumbaga with BDO. Yung home loan namin na kay BDO din. And feeling ko, kasi yung asawa ko. Anyways, sana ba tayo? Okay, so, may langaw na nakapasok. So, yung nangyari, as far as I can remember na lang ha. So, may existing kay PS Bank, pangalan ng asawa ko, but it doesn't really matter kasi pag married kayo, automatic co-maker yung spouse. So, may auto loan kami sa PS Bank, pangalan ng asawa ko, magti 3 years pa lang yun, or magpo 4 pa lang yun, di ba, 5 years yung term. Tapos, that was a pickup truck, and then, pickup. And then sa BDO naman, meron akong existing na auto loan. It's a sedan, Subaru. And then meron kaming home loan and active pa. So binabayaran pa. So yung nangyari is, and this is why guys, you need to really have a good relationship with the car dealership. Hindi pwede na pagkatapos yung bumili ng sasakyan, magkalimutan na kayo ng salesman nyo. Wala lang, kahit of friends, whatever, just have a relationship. Hindi yung relationship na iniisip nyo, charot! Yung relationship, like, pag may kailangan ka, meron kang point of contact. Same with the bank. So, kasi, pag magaling kasi yung salesman, walang shortcut sa pag-apply, pero, napaprocess niya ng tama, ng tuloy-tuloy, na walang hassle. Kaya, yun. So, what happened was, we reached out to the one na nag-facilitate din ng sale ng aming sasakyan, nagpa-approve din sa amin sa PS Bank. Sabi namin, we need a van. So, paano to? Because alam niya na may current pa kaming So, sabi niya, hanapan natin yan ng buyer yung sasakyan, yung pick-up. Okay, meron siyang contact, meron siyang mga kakilala. So, this buyer ng pick-up, binili niya, cash yung sasakyan. Sabi niya, wala na, as is, where is, yun na yun, whatever
hindi na nga nakapag-car wash, hindi na kami nagpalinis. Sabi niya kami nang bahala. I just need the papers. Magkano, mag-agree tayo sa price, yung ganun. So, na-exchange kami mismo ng susi ng ng buyer dun sa PS Bank. Kasi pag abot niya na yung pera, binayaran kaagad namin yung remaining balance ng pick-up sa PS Bank. And what happened was, nagpagawa siya ng SPA, Special Power of Attorney, para yung OR, mga 1 week pa kasi yun mapaprocess na marirelease ni bank. Kasi naka-encumbered dahil di ba may auto loan. So, paid na sa PS Bank, kailangan niya lang ng SPA para makuha niya yung authorization para makuha niya yung OR. So, nag-sign kami yung ganun. Tapos, so, yung natitirang amount, kasi di ba binenta namin, tapos yung binayaran yung bangko, may natira kaming amount, enough, at may sobra pa, to cover the down payment of this unit. So, pumunta kaming Hyundai. Sinimula na di salesman, ni sales representative, ni Hyundai, yung process. Tapos yun. And then, nagsabi niya, may tatawag, ganun. So, in just 2 days, in-approve kami ni BDO. Pero syempre, with the back and forth follow-up ng mga documents, may record na ako kay BDO. They just needed anything that needs updating, like my ITR. Kasi nagbabayad ako ng tax. Even if I'm a content creator, nagbabayad ako ng tax. Wow! Charot! Responsible yarn! So, nagbabayad ako ng tax, guys. So, I submitted my latest ITR kasi I need to. DTI, yung ganon, IDs, anything that needs updating. And then nag-CI sila over the phone, and then my other approval process is local. So, after 2 days, nakuha na namin yung unit. And then after 30 days, magsisimula na kami magbayad dito. I know the process may be different for other people, but what I'm trying to say is, this is why it's important na responsible tayo sa ating mga kautangan. We maintain a relationship with the bank. We maintain relationships with whoever provides our service para the moment na kailangan natin ng assistance, they're there. Meron tayong point of contact. So, I let go of PS Bank na medyo and then pinalitan namin siya ng much bigger na responsibility. Great stuff come great responsibilities. And syempre, utang is life eh. So, this is not flexing because I'm just sharing na may mga responsibilidad po tayo. So, abangan nyo guys yung next vlog ko because yung next vlog ko, how powerful is talaga bang nakakatulong yung credit card natin na nasama sa list ng expedited application for Korea, sa Korea application. Pag-usapan natin yan. So, I hope meron kayo natutunan sa vlog. Kung meron ako nakalimutan kasi daldal lang ako ng daldal guys. And ang haba pa ng aking ibabiyahe. Imagine, halfway pa lang ako. Punta pa akong Dumaguete. Kung may nakalimutan ako, please comment below. Sagutin natin yan on the next video. I wanna do this like a daily vlog or something. Depende sa content. And whatever you need to learn. Yung mga questions you are afraid to ask. Kasi utang is a sensitive topic. Sige, pagpatuloy natin yan mga guys. But for now, I need to get back on the road. Bye-bye!